Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kukulayan ng ulat namin ito ang inyong gabi dahil alam niyo bang meron din palang rainbow sa gabi? Ito ang namataan kamakailan sa palibot ng ating buwan. Isang moonbow. Hilig daw talaga ni Jessie ang mag-connect with nature at litratuhan ang kalangitan sa kanilang bayan sa Malimono, Surigao del Norte. Very mindful, very demure. Mahilig ako talaga mag-shoot ng mga moon noong August 19. May picture talaga ako ng moon na malaki kasi DSLR yung gamit ko. Pero abot langit daw ang pagkamangha niya sa napicturan kamakailan. Pagtingin ko sa taas, nakita ko po yung moon, katabi niya ang rainbow. Kinuha ko yung cellphone ko para kukunan siya ng picture. Ang madilim na kalangitan kasi, mistulang kinulayan ng isang very cutesy at very colorful na rainbow sa paligid ng buwan. Isang moonbow. First time ko po talaga na nakakita ng rainbow tuwing gabi. Kuya Kim, paano nabubuo ang moonbow? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Hindi sa lahat ng pagkakataon ng mga rainbow ay nakikita pag-araw. Kung minsan may mga rainbow din sa gabi dahil nakapalibot sa buwan, ang tawag sa kanila ay moonbow. Ang moonbow ay isang optical phenomenon kung saan ang liwanag na nanggagaling sa buwan ay nagre-refract sa water vapor na nakikita sa atmosphere. Para mabuo ang mga moonbow, meron daw mga specific na kondisyon na kailangan. Ang observer usually ay nakatalikod dapat sa moon at saka yung moon po ay 42 degrees ang angle niya po sa horizon. Kung kabilang horizon, kailangan meron po enough water vapor or water droplets. Pag enough po yung moonlight, usually near full moon or full moon, mas malaki po yung posibilidad ng moonbow. Ang moonbow na namataan ni Jessie gabi noong August 20 dahil daw sa namataang super moon, blue moon nitong August 19. Dahil ang location po niya ay pinakamalapit sa Earth, mas kita po ng naked eye yung moonbow. Pero pag tititigan lang natin ang mga moonbow, madalas kulay puti lang ito at mas lumilitaw ang tingkad ng kulay nito sa mga long exposure na larawan. Kaya less intense so hindi ganun katingkad ang kulay ng mga moonbow kumpara sa mga solar rainbow ay dahil di hamak na mas malakas ang liwanag na mula sa araw kumpara sa liwanag na nire-reflect ng buwan. Pero hindi lang ang mga moonbow ang mga pambihira at makulay na phenomenon sa ating kalangitan kapag gabi. May mga pagkakataon ang ating buwan ay nagiging kulay pula. Ang tawag dito, blood moon. Nangyayari ito kapag ang ating buwan ay naka-total lunar eclipse o kapag ang buwan ay ganap na dumadaan sa anino ng Earth. Ang huling total lunar eclipse ay nangyari noong November 2022 na siyang rason ng paglitaw ng Beaver blood moon. Ang susunod na blood moon matatanaw sa March 2025. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nanawagan na po ng aksyon ang Defense Department laban sa lumalalang panggigipit ng China sa pagbubukas ng Military Law and Operations Conference ng US Indo-Pacific Command. Ang tugon ng Amerika sa pagtutok ni Chino Gaston. Binangga at binomba ng tubig ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Pinigil ang resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa na naroon at nagpakawala ng mga flare sa Subi Reef at Baho de Masinloc. Sa gitna ng mga sunod-sunod na hakbang na yan ng China laban sa Pilipinas, ayon sa Defense Department, panahon ng palawakin ang pagkakaintindi sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Hindi aniya nagpapakahon sa kondisyong dapat may armed attack laban sa mga public vessel ng Pilipinas bago tumulong ang Amerika. And the public gets fixated on that. So I think we should broaden the scope of the MDT to face a dynamic and cunning adversary. Armed attack is defined diplomatically, not legally, by either equal sovereign partner within the alliance. And Article 3 of the treaty calls for consultations. Handa naman daw ang US Coast Guard na tumulong oras na ma-invoke ang Mutual Defense Treaty. Sabay puna sa ginawang pambabangga ng barko ng China sa barko ng Pilipinas. The whole point of rules on the water is so that we don't run into each other. And so this is a clear act of bullying by one individual that wants to exert its influences over another nation. Kabilang sa matagal ng panukala ang pag-escort ng Amerika at iba pang kaalyado sa mga resupply mission. Certainly within the context of consultations, escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option.
within our mutual defense treaty. Kasamang tatalakayin ng Mutual Defense Board ng Pilipinas at Amerika ngayong linggo ang mga hakbang laban sa panggigipit ng China at ang susunod na balikatan exercises. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Tulad sa Senado, nakainitan din ni Vice President Sara Duterte ang mga kongresista sa budget hearing para sa OVP. Tumanggi kasi ang bise na sagutin ang tanong ng mga kongresista tungkol sa notice of disallowance na inisyu ng Commission on Audit sa 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na sagutin ang anumang tanong tungkol sa confidential funds sa pagdinig ng Kamara sa hinihinging mahigit 2 billion pesos na budget ng Office of the Vice President. Inihambing tuloy siya ng ACT Teachers Party List representative sa isang pusit. You should have reminded her when she said the line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Proceed Secretariat, with your... Madam proceed, Chair, ma'am, I would like the with Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Well, point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside. Kailangan yung maipaliwanag. So, hindi pwede yung ganyan na... yung tactics na ganyan, na parang, parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit, ay nagaano ng maitim na tinta. Bakit mo ako kinukrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit? May kongresistang nagmosyon para burahin sa records ng Kamara ang patama ng bise kay Castro tungkol sa child abuse na pinabura ng nakararaming kongresista. May nagmosyon din para burahin sa records ang patama sa bise tungkol sa pusit at ang sinabi ni Castro na illegal na nagamit ang confidential funds pero natalo ito sa botohan ng 1 boto. Ayon sa Commission on Audit, mahigit 73 million sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 ang disallowed dahil kulang ang mga isinumiteng dokumento. Halos 70 milyong piso ang pinambayad umano bilang pabuya o pinambili ng iba't ibang goods at gamot. Sana man lang kahit paligoy-ligoy, hindi sinagot talaga Madam Chair. So, thank you, Madam Chair. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Depensa naman ang isang kaalyado ng bise. Which we have already taken action by removing the confidential funds of the Vice President in the 2024 budget. So I submit again, Madam Chair, that this is not, if we're talking about oversight, yes, there is oversight of any House committee, but not during the budget hearing of a specific year's budget. Paliwanag ng presiding chairperson, mahalagang matalakay ang confidential funds noong 2022 dahil may epekto ito sa magiging desisyon nila sa budget ng OVP sa susunod na taon. Item number 3 is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number 3. So I can provide you copies of the letter. So clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. Hiniling din ni VP Sara na palitan si Kimbo bilang presiding chairperson. Please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? Noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Tinawag ng bise na pag-atake ang pagtatanong. Nakita na namin yung timelines and nakita na namin yung, kumbaga, script
sa narrative ng attack on the Office of the Vice President with regard to confidential funds. Absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack, if I also may use that word. Nandito lang po tayo para kilatisin ang budget. Inakusahan niya ang Kamara ng pag-uusap para ma-impeach siya ayon umano sa ilang kongresista na ayaw niyang pangalanan. I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, inulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Gaya po sa Malabon na maagang binaha ang mga kalsada kanina. Nataon pa sa balik eskwela sana ng mga estudyante pagkatapos ng long weekend. Dahil dyan, sinuspindi muna ng lokal na pamahalaan ng mga face-to-face classes sa lungsod ngayong Martes. Nakaranas din ang pag-ulan ng ilang bahagi ng Quezon City kaninang umaga. Sumakto pa sa rush hour kaya apektado ang ilang motorista at commuter, kabilang ang mga may pasok na ulit sa trabaho. Ang mga pag-ulan kanina ay dulot ng habagat na umaabot sa Central at Southern Luzon, pati sa buong Visayas. Posibleng maulit ang pag-ulan bukas base sa datos ng Metro Weather. Umaga pa lamang may chance na ng ulan sa Calabarzon, Mimaropa, Panay Island, Bicol Region, pati sa Samar at Leyte provinces. Mas marami ng uulanin sa Luzon sa hapon. May malalakas na ulan sa Cordillera, Central at Southern Luzon. Posible rin yan sa Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Maging handa rin ang mga taga-Metro Manila dahil posibleng maulit ang mga pag-ulan bukas. Tumaas ang trust at performance rating ng Pangulo habang bumaba ang sa Vice-Presidente. Ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research. 71% ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Hulyo, mas mataas sa 69% noong Marso. 67% naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, mas mababa sa 68% noong Marso. 67% naman ang nagtitiwala kay Senate President Chis Escudero na nanumpa sa pwesto noong lang May 20, 2024. Tumaas naman sa 62% ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez, habang bumaba sa 13% ang nagtitiwala kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Pagdating sa performance, 68% ang nasiyahan sa pagganap ni Pangulong Marcos sa kanyang mga tungkulin, mas mataas kumpara sa 65% noong Marso. Mula naman sa 64%, bumaba sa 60% ang performance rating ni Vice President Duterte. Dumami naman sa 63% ang nasiyahan sa pagganap ni House Speaker Romualdez, habang bumaba sa 12% kay Chief Justice Gesmundo. Wala pang performance rating si Escudero na bago pa lang sa pwesto nang isagawa ang survey noong June 30 hanggang July 5 sa pamagitan ng face-to-face interviews. Iligal na pinaradahan ng ilang kalsada sa Makati City, sumemplang naman sa EDSA busway ang isang motorsiklo na nagtangkang tumakas sa mga manghuhuli sa kanya. Nakatutok si Salima Refran. Kahit may mga signages, meron pa ring iligal na nakaparadang sasakyan sa may Chino Roses Avenue Extension sa Makati, kasama ang mga taxi, jeep at armored car. May mga traffic enforcer namang nagpapatrolya at nagpapaalis ng mga sasakyang pumaparada sa gilid. Pero ang isa niyang sinitang taxi, di mahanap ang driver. Kahit kahapon na holiday, may mangilan-ngilang nakaparadang jeep at sasakyan sa gilid ng kalsada. May hukay pa ang isang water concessionaire pero walang gumagawa. Sa Kalayaan Avenue sa Makati, meron ding nakaparadang iba't ibang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Binabantayan din kahapon ng mga otoridad ang mga iligal na dumadaan sa EDSA busway. Ang motorsiklo ngang ito sinubukan pang tumakas pero sumemplang. Bukod sa tiket, nag-uwi rin siya ng mga gasgas at galos sa katawan. Tatabi naman po ako, kaso nagmamadali po kasi, late na po ako sir eh. Late na po kasi ako sir. Aminado kayo na padakay sa busway? Opo sir, kasi okay naman po sir, wala naman kung bus, kaya nagmamadali po ako sir. Sinubukan din tumakas ng rider na ito pero nasukol din ng mga otoridad.
Nag-overtake lang, saglit lang. Gumano naman ako eh. Isang ambulansya rin ang pinara pero agad ring pinaalis nang makumpirmang may sakay na pasyente. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Sumuko na sa pulisya si Daraga Mayor Carlwin Baldo kaugnay ng pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe at security nito noong taong 2018. Madaling araw na magtungo si Baldo sa Kamalig Municipal Police Station kasama ang kapatid na si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Kasunod dyan ang pag-issue kay Baldo ng warrant of arrest ng National Capital Region Regional Trial Court para sa kasong 2 counts of murder na walang nire-rekomendang piyansa. Si Baldo ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Batocabe at sa police aid nitong si Master Sergeant Orlando Diaz noong December 2018. Sabi ni Baldo sa kanyang social media account, bukas siyang harapin ang desisyon ng korte at nagpasalamat sa mga sumusuporta. Ayon sa DILG, magsisilbing acting mayor ng Daraga ang vice mayor nito kaya hindi maapektuhan ang mga transaksyon sa munisipyo. As a fur mom herself, hindi pinalagpas ni Heart Evangelista ang Global Youth Summit para i-discuss ang animal welfare. Suportado naman siya lagi ng kanyang mister na minsan ay photographer din niya. Makichika kay Nelson Canlas. Sexy yet classy, Heart Evangelista unleashes her sultry side sa series of pics na ito in her underwear. At alam nyo ba kung sino ang kanyang photographer? Her husband, Senate President Cheese Escudero. It says so much more. It's him supporting what I do, and that is my career, and I would do the same for him. So I love it that he doesn't kind of box me in a certain image that I have to be. He just allows me to just be myself and do what I need to do. Ngayong araw, nakiisa si Heart sa ika-12 Global Youth Summit kasama ang ilang key opinion leaders at eksperto sa iba't ibang larangan para ibahagi ang kanilang kaalaman at karanasan ukol sa Sustainable Development Goals. Bilang isang certified fur parent, nagbigay naman si Heart ng mahalagang puntos tungkol sa animal welfare at kasama pa niya ang kanyang fur baby na si Panda. You walk the talk. Perfection is not of this world. If you feel like you should promote adoption, adopt yourself, diba? And if you feel like no one's listening, it doesn't matter as long as you're living it, and eventually they will come. They will see and they will listen. Start them young daw sa pagmulat sa mga tamang pagtrato sa pets. Minsan exposure din eh. Kasi minsan meron tayong mga household na yung aso nila talagang ginawa na lang alarm or doorbell ng bahay nila. Basta pag aspin, nakatali lang yan o nakakulong. Pero tingnan mo naman, di ba? Pag hinayaan, tinarato mo sila ng tama, parang tao, kiss mo mama, kiss mo mama, kiss mo mama, kiss mo. Parang tao din talaga sila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.